Sa kalagitnaan ng gabi, dumating ang bounty hunter na si Hub sa isang hotel at tumingin sa wanted poster ni Jeb. Pagkatapos maghanda, kinatok ni Hub ang pinto at sinabing siya ay isang bondsman na nagpapatupad ng piyansa, kaya kailangang lumabas si Jeb nang nakataas ang kanyang mga kamay. Nakapatay ang TV at ilaw sa kwarto pero sinabihan lang siya ni Jeb na umalis. Tumangging sumuko, tinanggal ni Hub ang rehas na bakal mula sa air vent at gamit ang isang kawit, ibinaba niya ang pugad ng putakti sa silid. Hindi nagtagal ay lumabas si Jeb upang tumakas mula sa mga putakti at nahuli siya ni Hub gamit ang kawit. Gayunpaman, natuklasan niya na hindi ito si Jeb, ito ay si Billy Earl na nagpadala ng peking impormasyon para pumunta si Hub sa hotel. Biglang binaril si Hub ng kapatid ni Billy na si Clyde Earl sa likod na nagpatumba sa kanya. Pagkatapos ay hiniwan ni Clyde ang lalamunan ni Hub para patayin siya. Sa umaga, si Hub na namatay ay nagising sa isang espasyo sa pagitan ng mga pader at naguguluhan. Dahil sa butas ng kanyang leeg, hindi siya makasigaw ng tulong. Sinimulan niyang suntukin ang pader at nakagawa ng butas na sapat upang bumagsak sa silid ng hotel ni Billy. Nang tumingin siya sa salamin, nabigla si Hub nang makita ang kalagayan ng kanyang leeg na nagpapatunay na hindi na siya dapat buhay ngayon. May pasa rin siya ng parang kuko sa braso. Sa sandaling iyon ay nakarinig siya ng boses sa labas at napansin niyang wala na ang kanyang mga baril. Pumasok si Tater sa silid at sumigaw nang makita niya si Hub na sumuntok sa kanya at hinampas siya ng pinto upang sunod ay pabagsakin siya, ninakaw ang kanyang baril sa proseso. Nang magsindi siya ng sigarilyo, lumabas ang usok sa butas ng kanyang leeg. Inamin ni Tater na inupahan siya ng magkakapatid na Earl para sunugin ang lugar para sa insurance at ninakaw nila ang truck ni Hub na nung pa rin siyang namatay si Hub kagabi. Si Hub na galit ay pinusasan si Tater at itinapon siya sa likod ng kanyang sasakyan na inutusan siyang sabihin sa magkapatid na Earl na darating siya para sa kanila. Kumuha si Hub ng tape mula sa kotse at inilagay ito sa kanyang leeg bago umalis. Pagkaraan ng ilang sandali sa pagmamaneho, huminto siya upang maghintay na makadaan ng tren at tiningnan ang kanyang sugat na napansin na unti-unti itong nagsasara. Sa kalaunan, nakarating siya sa kanyang bahay at nagmamadaling pumunta sa banyo upang suriin muli ang kanyang sugat para lamang makitang ganap na gumaling ang kanyang leeg. Pagkatapos maghugas, tiningnan niya ang kanyang ina na si Kitty at nagalit siya nang makitang nakikipag-usap siya kay Pastor Ron na nagbawal kay Kitty sa kanyang simbahan. Handa siyang payagan siyang bumalik kung mangangako si Hub na ititigil ang pag-aresto sa mga wanted na tao tuwing linggo, ngunit tumugon si Hub nang may kagaspangan at umalis si Ron. Tinanong ni Hub si Kitty kung bakit nakalabas si Billy sa bilangguan at sinabi niyang pininyansahan siya ni Lucky. Napagtantong gusto siyang patayin ni Lucky, binago ni Hub ang ilang dokumento ng pag-aresto para magmukhang wanted na tao si Lucky. Ang kanyang answering machine ay patuloy na nakakatanggap ng tawag mula sa isang kumpanyang pinangalanang Pot O Gold, kaya idiniskonekta niya ang kanyang telepono, ngunit nagsimulang makatanggap ng parehong tawag ang lahat ng kanyang mga dummy na cellphone. Pagkatapos, pumunta siya sa lokal na bar. Nang makita niya si Lucky, sinundan niya ito sa likod ng entablado at sinubukang kamprontahin siya, ngunit nagambala siya ng kanyang anak na si Cade at ng kanyang ex na si Mary Ann na kasalukuyang nakikipag-date kay Lucky. Sinabi sa kanila ni Hub na mayroon siyang warrant para kay Lucky, ngunit hindi naniniwala si Mary Ann sa kanya at nagmamadaling pumunta sa kanyang dressing room. Pagkatapos sabihin kay Lucky na gusto niyang mabawi ang kanyang truck, sinundan ni Hub si Mary Ann at sinubukang ipaliwanag na umupa si Lucky ng mga tao para patayin siya. Gayunpaman dahil wala siyang anumang galos, hindi rin ito pinaniwalaan ni Mary Ann. Naputol ang kanilang pag-uusap nang dumating si Cade na nagsabing may isang taong nagngangalang Goldpat na patuloy na tumatawag sa club na may importanteng mensahe, ngunit hindi ito pinapansin ni Hub. Bago siya umalis, pinapirma siya ni Mary Ann sa isang form para madala niya si Cade sa ibang bansa para sa isang audition at sinabi lang ni Hub na pag-iisipan niya ito. Pagkatapos ay sinubukang hanapin ni Hub si Lucky ngunit wala na siya. Habang nagmamaneho, napansin ni Hub ang pagkislap ng mga ilaw sa lokal na simbahan. Nasa pintuan si Ron at nabigla si Hub nang makita ang kanyang mga mata na kumikinang na parang hukay ng kadiliman. Habang nagmamaneho siya, sinundan siya ni Ron. Sa kalaunan, nakarating si Hub sa isang kubo sa kakahuyan at nakita niya ang kotse ni Lucky sa labas. Ang pangatlo sa magkakapatid na Earl na si Tiny ay nasa malapit at umiihi. Pinuntahan ni Hub si Tater at kinumpirma na inupahan ni Lucky ang magkakapatid na Earl, kaya nilapitan niya si Tony na nakalabas ang baril. Nagulat si Tiny nang makitang buhay si Hub at kinumpirma ang kanyang teorya, wala dito si Lucky. Dinala ni Tiny ang kotse bilang bitag at nasa loob ang kanyang mga kapatid. Sunod ay dinala ni Hub si Tiny sa kubo at sinipa siya sa pintuan bago binaril ang mga kapatid ni Billy. Sinabihan niya ang magkakapatid na i-text si Lucky at humingi sa kanya ng karagdagang pera para sa pagpatay kay Hub bilang isang paraan upang gumawa ng bitag. Habang hinihintay nila si Lucky, ang mga ilaw sa kubo ay nagsimulang kumurap at dumungaw si Clyde sa bintana upang makita si Ron na paparating. Pinalabas siya ni Hub, sinabihan siyang patayin ng pastor.
Habang lumalala ang pagkurap ng ilaw, sinabihan ni Clyde si Ron na umalis na lang ngunit bigla na lang itong sumigaw. Nang sumilip si Hub sa siwang ng pinto, nakita niya si Clyde na itinapon sa kwarto at nakulong sa pader. Nagsimulang umikot ang katawan ni Clyde sa hindi natural na mga hugis habang si Billy ay lumulutang sa kanyang upuan. Biglang inihagis si Billy sa pinto na dumurog sa kanyang bungo. Muling sumilip si Hub at tumingin sa kanya ang malademonyong si Ron. Si Hub na natatakot ay agad na nagpaputok sa pinto hanggang sa maubos ang mga bala ngunit hindi tumitigil sa panginginig ang doorknob. Pagkatapos ay tumakas si Hub sa pamamagitan ng pinto sa likod at tumawid sa kagubatan hanggang sa makarating siya sa kalsada kung saan sumakay siya ng taxi pabalik sa bayan. Pag-uwi ni Hub, nakita niyang nakikipag-usap si Kitty kay Midge na narito tungkol sa kanyang oryentasyon para sa Pot o Gold. Sinubukan niyang tanggihan siya ngunit nakuha ni Midge ang kanyang atensyon nang sabihin niyang namatay siya at napunta sa impyerno. Ibinalik siya ng Pot o Gold ngunit pansamantala lang ito at si Midge ay parang ang kanyang parole officer. Muli siyang binuhay para gumawa ng mas maraming bounty hunting, ngunit sa halip ng mga kriminal, ngayon ay kailangan niyang manghuli ng mga demonyo. Ang isang flashback ay nagpapakita na kagabi ay ganap na normal si Ron at gumamit pa nga ng holy water para ayusin ang kanyang buhok. Nang mamatay ang kuryente, tiningnan niya ang fuse box at muling pinaandar. Biglang may kumurap sa salamin at may mga sparks na lumitaw sa mga kandila ng altar. Biglang nagapoy ang wanted poster na may mukha niya at lumitaw ang mukha ng demonyo sa salamin. Hinawakan ni Ron ang isang krus at nagsimulang magbigkas ng mga salita mula sa Biblia habang binabato ng holy water ang lahat ng mga salamin na naging sanhi ng pagkabasag nito. Patuloy na kumikislap ang mga ilaw at nagsimulang kumulo ang holy water, kaya nang muling kumuha si Ron ng holy water, nakuryente siya at nasunog ang mga mata. Namatay siya habang ang kalahati ng kanyang mukha ay nasunog, ngunit sa ilang segundo ay nagising siya at ang kanyang mukha ay mabilis na gumaling. Sa kasalukuyan, tinanggihan ni Hub si Midge sa pag-aakalang ito ay isang scam. Kumuha si Midge ng recorder at humingi kay Hub ng kumpirmasyon sa pagtanggi, ngunit hindi siya nangahas na sabihin ito. Nagtataka si Kitty kung bakit mapupunta sa impyerno ang kanyang anak, ngunit sinabi sa kanya ni Midge na si Hub ang dapat na magbahagi nito. Pagkatapos ay ipinaliwanag niya na ang mga demonyo ay tumakas mula sa impyerno at ang trabaho ni Hub ay ibalik sila. Dahil siya mismo ay nakarating na doon, ngayon ay nakikita na niya ang mga ito sa totoong mundo. Pinapatay ng mga demonyo ang kanilang mga host bago ang kininang katawan nila kaya hindi maaaring patayin ni Hub ang sino mang tao. Kapag nabigo si Hub sa kanyang misyon, ipapadala rin siya sa impyerno. Samantala, nakarating si Lucky sa kubo at natagpuan ng mga bangkay ng tatlong magkakapatid. Nakahanap siya ng kotse sa malapit at tiningnan ang likod at nahanap si Tater na nagsabi sa kanya na si Hub ang nasa likod ng lahat. Sa bahay ni Hub, dumating ang isang fax mula sa Pot o Gold na may pangalan ng kanyang unang target na demonyo at ang mga coordinate upang mahanap ito. Nang tingnan nila ang mga coordinate na ito sa online, nakita nila ang lokal na simbahan kaya kinailangang sabihin ni Hub sa kanyang ina ang tungkol kay Ron. Iginiit ni Kitty na gusto niyang sumama kaya magkasama silang nag-imbestiga sa simbahan. Nadatnan nilang walang kuryente ang gusali, ang lahat ng pagkawasak mula kagabi at ang kalahati ng mukha ni Ron sa lupa. Dahil ayaw niyang malantad sa demonyo ang kanyang pamilya, pumunta si Hub sa bar at ibinigay kay Mary Ann ang pinirmahang form para makaalis sila sa bansa. Maya-maya sa bahay, tinanong ni Kitty si Hub kung bakit siya ipinadala sa impyerno. Sinabi ni Hub na wala siyang ideya at malamang na ito ay isang pagkakamali. Sinisi ni Kitty ang kanyang sarili at iniisip na siya ay isang masamang ina. Umiiyak siya habang nagmamadaling lumabas ng kwarto. Sinundan siya ni Hub at niyakap siya. Naalala ang kumikislap na mga ilaw. Tinawagan ni Hub ang isang kaibigan sa kumpanya ng kuryente at nalaman na nagkaroon ng power surge sa recycling plant. Naghanda si Hub at muli ay pinilit ni Kitty na sumama. Pagdating nila sa recycling plant, gusto ni Hub na manatili si Kitty sa kotse. Ngunit ipinaalala niya sa kanya na dati rin siyang bounty hunter kaya gusto niyang tumulong. Pagkatapos gumawa ng plano, pumasok sila sa loob at nakita ni Hub ang bakas ng dugo na may tatsulok. Nang tumingala siya ay nakita niya ang isang patay na manggagawa na nakabitin bilang nakabalingtad na krus. Biglang nasira ang flashlight ni Hub at nagsimula siyang lumutang. Lumabas sa dilim ang demonyong Ron at inihagis siya sa dingding habang ang mga ilaw ay kumikislap at umandar mag-isa ang radyo ng truck. Tumakbo si Hub para magtago at nang subukang sundan siya ni Ron, natapakan niya ang bitag ni Kitty. Sunod, binaril siya ni Hub ng tranquilizer at sinubukan ni Kitty na palayasin ang demonyo, ngunit wala itong epekto. Nang subukan ni Hub ang mga totoong bala ay wala rin itong nagawa at tumugon si Ron sa pamamagitan ng pagbato sa kanya ng mga bagay. Lumapit si Ron ngunit bago niya maatake si Hub ay tumalsik ang kanyang katawan sa pamamagitan ng isang putok mula sa shotgun ni Kitty. Mukhang nag-iipon ng lakas ang demonyo para bumangon muli, kaya itinulak ni Hub ang ilang makinarya para durugin ang kanyang ulo. Normal na bumukas ang mga ilaw habang nagliliyab ang katawan ni Ron.
Maya-maya ay nagsimulang kumalat ang apoy kaya umalis ang dalawa, hindi alam na si Tater ay nag-iispiya sa kanila sa simula pa lang. Kinabukasan ay umiiyak si Deirdre habang gumagawa siya ng video na naglalarawan kung paano siya hinaharas ng isang kaibigan. Nang matapos niya ang livestream, nalaman natin na kasinungalingan lang ang lahat bilang paraan upang gantihan ng babaeng kasalukuyang nakikipag-date sa ex ni Deirdre. Nakarinig siya ng ingay sa kanyang banyo at natuklasan niyang umaagos ang tubig sa shower, ngunit walang tao sa loob nito. Pinatay ni Deirdre ang tubig ngunit nang lumayo siya, bumukas muli ang shower. Ang lahat ng gripo sa banyo ay nagsimulang bumukas at nang subukan niyang patayin ang mga ito, nakita niya ang isang demonyo sa salamin. Bigla siyang lumutang at ang kanyang katawan ay itinulak sa bathtub kung saan siya ay nalunod. Samantala, nakatanggap si Hub ng mensahe mula sa Pat Ogold na bumabati sa kanya sa pagkumpleto ng kanyang unang misyon. Tiningnan niya ang police file ni Lucky mula sa Boston at hiniling kay Kitty na bantayan ng fax bago siya umalis. Nang makarating si Hub sa bahay ni Lucky, nadatnan niya itong inihahatid si Cade sa paaralan. Nagalok si Hub na gawin ito at nagreklamo si Lucky, ngunit sa palagay ni Marianne ay magandang ideya ito. Hinayaan ni Hub si Cade na magmaneho kahit na wala siyang permit at inilabas ang police file para sabihin sa kanyang anak ang tungkol sa nakaraan ni Lucky kasama ang mga sindikato. Nagkaproblema si Cade sa pagtuon sa kalsada ngunit nagawa niyang sabihin kay Hub na alam na niya ang tungkol sa kriminal na nakaraan ni Lucky. Ngayon ay iniisip ni Cade na nagkunwari ang kanyang ama na gusto siyang makasama at ginawa lamang ito para pag-usapan kung gaano kasamang tao si Lucky. Sa sandaling iyon, tumawag si Kitty na may bagong misyon at sinabi sa kanya ang tungkol sa isang demonyo na dapat ilayo sa tubig. Sinabi ni Hub kay Cade na lumiban sa klase at pinagmaneho siya patungo sa mga coordinate. Dumating sila sa bahay ni Deirdre at pinanatili ni Hub si Cade sa kotse bilang kanyang bantay. Pumunta si Hub sa likod ng pinto at napansin ang pagbuhos ng tubig mula sa ikalawang palapag. Binuksan niya ang pinto para pumasok sa loob at nakita niyang binaha ang banyo, may mga bahid din ng dugo sa mga dingding. Sa kanyang paglabas, nagkaroon ng conclusion si Hub na ang kailangan niyang hulihin ay isang teenager na nakatira doon at kinumpirma ni Cade na ito ang bahay ng sikat na babae na si Deirdre na kilala niya sa paaralan. Samantala, ipinakita ni Tater kay Lucky ang mga larawan ng mga katawan sa recycling plant. Gumawa siya ng mga teorya tungkol sa dark magic at mga mangkukulam na naging dahilan para sigawan siya ni Lucky. Habang nagmamaneho sina Hub at Cade sa paligid ng bayan, napansin ni Hub na nababaliw ang lahat ng uri ng pinagmumulan ng tubig. Minarkahan niya ang mga ito sa isang mapa at napagtanto na pupunta ang demonyo sa swimming pool ng lalawigan. Sumugod doon ang dalawa at ginamit ni Hub ang bintana ng locker room para makapasok. Bumaha na ang lugar at maririnig ang ingay sa ibang mga kwarto. Ipinagpatuloy ni Hub ang kanyang paghahanap at natagpuan ng patay na janitor sa ilalim ng pool. Nasa itaas niya ang 3 flotation tube na bumubuo ng isang tatsulok. Biglang hinawakan ng sinapian na Deirdre ang paa ni Hub at pinabagsak siya sa pool. Pagkatapos ay sinimulan niyang itulak siya pababa upang subukang lunurin siya. Lumaban si Hub at nagawa niyang saksakin ang kanyang mukha gamit ang kanyang kutsilyo, ngunit patuloy siyang itinulak ni Deirdre at nagsimulang mawalan ng malay si Hub. Gayunpaman ang patay na janitor sa malapit ay nagpaalala sa kanya na gusto niyang mabuhay at muli niyang sinaksak si Deirdre sa pagkakataong ito ay sa mata. Ikinamatay ito ng demonyo at ngayon ay maaaring muling umalis sa tubig si Hub. Agad na nasunog ang katawan sa ilalim ng tubig. Sa kanyang paglabas, nakita ni Hub si Sheriff Ruby na paparating kaya nagtago siya sa likod ng front desk. Habang sinusubukan ni Ruby na maghanap ng daan papasok, tinawagan ni Cade ang kanyang ama para tanungin kung ano ang gagawin at sinabihan siya ni Hub na umalis nang wala siya. Pagkatapos ay ginamit ni Hub ang desk phone para tumawag sa 911 at sabihin sa kanila ang tungkol sa isang lasing na teenager na nagmamaneho na nagbigay sa kanila ng paglalarawan ng sarili niyang trap. Ipinaalam ito kay Ruby at umalis upang habulin si Cade. Ngayon ay makukuha na ni Hub ang hard drive ng surveillance system para itago ang ebidensya na nanggaling siya doon. Samantala, pumunta si Lucky sa bahay ni Kitty at sinalubong niya ito ng kanyang shotgun. Sinabi ni Lucky na sinusubukan lang niyang protektahan ang kanyang pamilya at nag-iwan ng file bago umalis. Nang buksan ito ni Kitty, nakita niya ang mga larawan ng nangyari sa recycling plant. Nang maglaon ay pinalaya ni Marianne si Cade mula sa kustodiya ng pulisya. Nang dumating si Hub ay sinigawan siya ni Marianne at nagkaroon ng malaking pagtatalo. Lumalabas na nagsimula si Cade ng music career na sinuportahan ng kanyang ina at nagalit si Hub dahil hindi siya dapat magsimula hanggang sa siya ay mag-18. Iniisip ni na Marianne at Cade na nagseselos lang siya dahil nabigo siya sa kanyang career at umalis sila habang iniisip na siya ay walang kabuluhan. Pag-uwi ni Hub, inalala niya ang nangyari noong 1 buwan. Sa kagubatan malapit sa kanyang bahay, naghukay siya ng butas at inilibing ang katawan ng isang babaeng nagngangalang Cheryl. Makalipas ang ilang sandali, kumuha si Deputy Briggs ng pera mula sa may-ari ng food truck na nagbanta na arestuhin siya dahil sa pagnanakaw sa truck na ito kapag nagreklamo siya sa kanyang superior.
Nang sumakay si Briggs sa kanyang sasakyan, napansin niya ang isang demonyo sa salamin ngunit wala na ito nang lumingon siya. Biglang may humawak sa kanya at pumasok ang singaw ng lupa sa bibig niya para patayin siya. Ang kanyang mga kamay ay napipilitang gumalaw ng marahas at siya mismo ay nagpakamatay. Pagkatapos ay nagising siya ngunit isa ng demonyo. Sa bahay, pinapanood ni Hub ang lumang tape nila ni Mary Ann na nagtatanghal sa bar. Pagtingin niya sa bintana, na-imagine niyang nandoon si Cheryl na nakatingin sa kanya. Naghanda si Kitty ng baril sa pamamagitan ng pagkiskis sa serial number. Isiniwalat din niya na mayroon siyang ilang ilegal na kristal sa kanyang safe box. Sa sandaling iyon, dumating ang fax na nagpapaalam kay Hub tungkol sa demonyo. Nang tanungin niya si Kitty kung gusto niyang sumama, napagtanto niyang umalis na ito. Sinundan ni Hub ang mga coordinate at nakahanap ng inabandonang sasakyan ng pulis. Nang tanungin niya ang may-ari ng food truck, nalaman niyang pag-aari ni Briggs ang kotse na umalis 1 oras ang nakalipas. Samantala, nagdadalawang isip si Cade tungkol sa pagtatanghal. Isinisi ito ni Mary Ann kay Hub at sinubukan ni Lucky na sabihin sa kanya na hindi mabuting tao ang kanyang ex, ngunit hindi gusto ni Mary Ann kapag iniinsulto ng kanyang mga lalaki ang isa't isa. Gusto niyang ipakita sa kanya ang mga larawan, ngunit naantala ito nang sabihin ng isang empleyado na nasusunog ang kotse ni Lucky. Lahat ng tao sa bar ay tumakbo palabas upang patayin ang apoy na kagagawa ni Kitty. Habang abala sila, pumasok siya sa opisina ni Lucky at itinago ang baril at ang bag ng kristal. Sa sandaling iyon ay nakatanggap siya ng tawag mula kay Hub na nagsabi sa kanya tungkol sa dugo sa kotse ni Briggs. Tumawag na siya sa istasyon ng pulisya at natunton nila ang radyo ni Briggs, kaya pupuntahan niya siya. Pagkatapos ng tawag, nakasalubong ni Kitty si Mary Ann na nakakaalam na ang paglalagay ng usok sa isang kotse upang akalain na may nasusunog ay isang panlilinlang na gawain ng kanilang pamilya. Hiniling sa kanya ni Kitty na kausapin si Hub para sa mga detalye na tinanggap naman ni Mary Ann. Pagkalabas ni Kitty sa likod ng pinto, tinunton ni Mary Ann ang telepono ni Hub at sinundan siya sa isang hardware store. Sinimulan niya itong sigawan at sinabihan siya tungkol sa panlilinlang ni Kitty, ngunit naantala sila ng kakaibang ingay. Pinaalis siya ni Hub ngunit sa kanyang paglabas ay napansin ni Mary Ann ang bakas ng lupa na nagdala sa kanya sa malaking punso. Nang lumingon siya sa likod nito ay nagimbal siya ng matuklasan ng patay na katawan. Agad siyang pinigilan ni Hub na sumigaw habang napansing may security camera. Sinubukan niyang ilabas si Mary Ann ngunit sa kabilang pasilyo ay nakita nilang nagbubuhos ng lupa si Briggs sa sahig. Nang makita ang uniforme ng pulis, humingi ng tulong si Mary Ann at inihayag ang kanilang lokasyon. Lumingon si Briggs na may mukha ng demonyo, pero normal na mukha lang ang nakikita ni Mary Ann. Nagpaputok si Hub at lumayo si Mary Ann nang magsimulang maglakad si Briggs sa mga dingding. Itinulak ng pulis si Hub at nag-away sila sa sahig, kaya kumuha si Mary Ann ng palakol at sinaksak ang likod ni Briggs. Sa sandaling lumingon ng demonyo, binaril siya ni Hub sa ulo. Habang ang katawan ay nagsisimulang masunog ng kusa, tumakbo ang dalawa palabas ng tindahan. Nang maglaon sa bahay, hinuhugasan ni Mary Ann ang dugo sa kanyang mukha habang napagtanto ni Hub na si Briggs ay gumagawa ng tatsulok mula sa lupa. Ang lahat ng mga tatsulok sa ngayon ay may mga sakripisyo sa gitna, kaya tinawagan niya si Midge upang ipasa ang impormasyong ito. Nag-alala si Midge dahil lihim niyang kinuha ang numero nito at sinabihan siyang huwag nang tumawag muli dahil iyon ang tahanan ng kanyang pamilya. Pagkatapos, ipinaliwanag ni Hub ang lahat kay Mary Ann na hindi maintindihan kung bakit siya napunta sa impyerno. Nalaman din niya na si Lucky ang nagpapatay sa kanya at tumawa siya sa panibugho dahil nangangahulugan ito na hindi siya nagbago tulad ng ipinangako niya. Hiniling sa kanya ni Hub na umalis sa bansa kasama si Cade para maging ligtas sila at sinabing kapag natapos na ang lahat, gusto niyang ayusin ang lahat ng kanyang pagkakamali. Sinurpresa siya ni Mary Ann ng isang yakap bago sila nag-ambala ng tawag mula kay Kitty. Pumunta ang dalawa sa bar at pinanood si Lucky na inaresto dahil sa itinanim na ebidensya ni Kitty. Nakipag-usap sa kanya si Mary Ann ngunit sinabi pa rin niya na hindi niya inupahan ang magkakapatid na Earl. Gamit ang sinabi sa kanya ni Kitty, ipinaalam ni Mary Ann kay Lucky na kapag sinubukan niyang ipahamak ang pamilya ni Hub gamit ang mga larawan, iisipin ng mga pulis na si Lucky ay bahagi rin ng krimen dahil ang shotgun na itinanim ni Kitty ay ang pumatay kay Ron. Maya-maya ay kinailangang sabihin ni na Mary Ann at Hub kay Cade na hindi nila pipiyansahan si Lucky. Binigyan ni Hub ng basbas ang kanyang anak para sa kanyang career at nagyakap sila. Pagkatapos magpaalam sa kanyang pamilya, sumama si Hub kay Kitty na nalaman mula kay Ruby na namatay si Gribbs sa isang sunog sa tindahan. Gustong malaman ni Ruby kung bakit hinahanap ni Hub si Gribbs at sinabi niyang natagpuan niya lang ang inabandonang sasakyan nito. Pagkaalis ni Ruby, nag-aalala si Kitty tungkol sa mga security camera ng tindahan, ngunit tiniyak ni Hub na nasunog ang mga ito sa apoy. Sa lokal na lawa, sinusubukan ng magkasintahan na ipagdiwang ang kanilang nalalapit na kasal nang biglang lumitaw ang isang lalaki sakay ng monster truck upang mangisda.
Tinanong siya ng boyfriend ng babae kung maaaring magkaroon sila ng isang oras na sila lang, ngunit tumanggi ang mangingisda na umalis at sinuntok siya. Nagsimula silang mag-away sa lupa habang may dalawang demonyo na lumitaw sa loob ng kotse at sinimulang palakihin ang mga gulong ng truck hanggang sa sumabog ang mga ito. Natumba ang babae at nang dumilat siya ay natuklasan niyang bumagsak ang truck sa ibabaw ng mga lalaki. Tumakbo siya upang tingnan ang mga katawan at nakitang nahati ang mga ito sa dalawa, ngunit binuksan nila ang kanilang mga mata upang tumingin sa kanya. Sa bar, bumalik si Lucky mula sa kulungan at nagsimulang uminom pagkatapos itapon ng kanyang 9 na buwang sobriety chip. Sinabi niya sa lahat na sinubukan siyang iset up ni Hub at nabigo, at pagkatapos ay sinubukan niyang bilhin ang truck ng bartender. Samantala, nakita ni Hub ang aklat ng kanyang ina tungkol sa mga demonyo at napansin ang isang diagram para sa isang ritual. Pinunit niya ito at idinagdag sa kanyang research board. Ang pagsasama-sama nito sa mga lokasyon ng mga tatsulok sa ngayon ay nagpapatunay na sinusubukan ng mga demonyo na bumuo ng pentagram. Sa ngayon ay gumamit na ang mga demonyo ng espiritu, lupa, at tubig, kaya apoy at hangin na lang ang natitira. Ang isang flashback ay nagpapakita na 9 na taon na ang nakalipas, si Midge ay isang napakamatagumpay na pastry chef. Sa panahon ng party sa bahay, natuklasan ni Midge na huminto sa paghinga ang kanyang anak na si Benji. Pagkatapos ng pagbisita sa ospital, nalaman niyang mabilis na kumakalat sa katawan ni Benji ang cancer, ngunit hindi sasagutin ng insurance company ang paggamot. Sa desperasyon ay kinailangan niyang ibenta ang karamihan sa kanyang mga gamit, natira lamang sa bahay ang mga pangunahing pangangailangan. Hindi pa rin ito sapat kaya sinimulan niyang isaalang-alang ang pagbebenta ng kidney, ngunit habang nagbabrowse para sa impormasyon ay nakakita siya ng ad para sa Pat O'Gold na nagsasabing nag-aalok sila ng buong benepisyong medikal. Nag-click siya dito at nagsimulang gumalaw ang logo ng Leprechaun sa screen na ginawa itong glitch. Pagkatapos ay lumitaw ang application form at pinunan ng sarili ng lahat ng kanyang impormasyon, kabilang ang isang talata na nangangako na gagaling si Benji. Ang Leprechaun ay paulit-ulit na nagsasabi ng pagbebenta ng iyong kaluluwa habang nag-a-apply si Midge. Kinabukasan, binisita ni Cosmo si Midge na nagdala sa kanya ng fax machine. Sinabi niya sa kanya na kapag tinanong ng mga tao kung paano gumaling si Benji, hindi niya dapat banggitin ang Pat O'Gold. Ang kanyang bagong trabaho ay ang mag-recruit ng mga bagong kaluluwa para sa kumpanya at mayroon siyang kota na dapat punan, kung saan ang 3 bahagi nito ay iuukol sa kanya bilang kanyang supervisor. Ang mga bagong kaluluwa ay magdadala ng mga puntos para sa kanya na nangangahulugang ito ay isang pyramid scheme. Nagalinlangan si Midge ngunit nang ipaalala sa kanya ni Cosmo ang darating na maagang kamatayan ni Benji, pinirmahan niya ang kontrata. Kailangan din niya ang kanyang thumbprint at tinusok ng kahon ng tinta ang kanyang hinlalaki para magamit niya ang kanyang dugo. Pagkatapos, nagsimulang makakita si Midge ng mga imahe mula sa impyerno sa kanyang mga salamin at ang tunay na anyo ni Cosmo na isang matandang lalaki. Isang malakoko na pasa ang lumitaw sa kanyang braso at ipinakita sa kanya ni Cosmo na mayroon siyang parehong bagay. Sa kasalukuyan, masayang nagluluto si Midge kasama ang napakalusog na si Benji. Ang doorbell app ay nagsabi sa kanya na si Hub ay nasa kanyang pintuan kaya kinuha niya ang kanyang baril bago siya sinalubong. Ibinunyag ni Hub na nag-research siya at alam niya ang tungkol sa kanyang buhay, kaya ipinaliwanag ni Midge na noong sinubukan niyang umalis sa Pat O'Gold, bumalik ang cancer ni Benji. Ipinakita ni Hub ang kanyang pakikiramay ngunit sinusubukan pa ring ipakita sa kanya ang kanyang teorya tungkol sa mga demonyo. Walang pakialam si Midge maliban sa kaligtasan ng kanyang anak at nagbantang babarilin siya kapag hindi siya umalis. Iniwan ni Hub ang folder bago umalis. Habang nasa biyahe, tinawagan niya si Kitty at nalaman niyang nakalaya na ang demonyo ng hangin. Napansin din niya na sinusubaybayan ni Marian ang kanyang telepono at gustong isipin na namimiss siya nito. Ilang sandali pa ay dumating si Hub sa lawa at nakita niya ang mga inabandonang sasakyan kasama ang dugo kung saan dating nakalagay ang mga bangkay. Dahil walang tao sa paligid ay nagpasya siyang tumungo sa silangan dahil doon ang air corner sa pentagram. Sa gabi ay nagbabantay si Hub sa isang tulay at nakita niya ang 2 lalaking sinaniban na karga ang babae. Nagpaputok siya at tinamaan ng isa sa mga lalaki, ngunit ginamit ng isa ang babae bilang kalasag. Patuloy na binaril ni Hub ang unang lalaki na kasalukuyang umaakyat sa tulay. Biglang may sumulpot na truck sa kanyang likuran at nabangga ang kanyang sasakyan, dahilan para bumaligtad dito. Nang tuluyang magising si Hub ay sinubukan niyang abutin ang kanyang nahulog na baril para lang tapakan ni Lucky ang kanyang kamay bago sinipa ang kanyang ulo. Kinabukasan ay nakita ni Kitty ang kotse ng kanyang anak ngunit walang tao sa paligid. Nag-espiya siya sa radyo ng pulisya at nakarinig tungkol sa isang pagpatay kaya nagmadali siyang pumunta sa pinangyarihan ng krimen, ngunit ito ay ang patay na babae lamang mula sa lawa. Nakita siya ni Ruby at naisip niyang kakaiba na napakalayo ni Kitty mula sa bayan ng ganito kaaga habang nakasuot ng vest. Nang magising si Hub, nakita niya ang kanyang sarili na naka-underwear at nakaposa sa upuan sa kanyang selda sa bahay.
Narinig niyang nagre-ring ang kanyang telepono at kinuha ng answering machine ng isang mensahe mula kay Midge na tumingin sa file at umamin na tama siya. Naroon din si Lucky at nagsimulang magreklamo tungkol sa kung gaano kahangal si Hub, hindi naiintindihan kung paano nakuha ng isang tulad niya si Mary Ann. Tinapakan niya ang kamay ni Hub at tinamaan ng martilyo ang kanyang mga daliri bago bumaling sa camera. Lumalabas na nire-record niya ito para kay Mary Ann. Inamin niya na inupahan niya ang magkakapatid na Earl para patayin si Hub, ngunit sinabi rin niya na sinubukan muna siyang patayin ni Hub. Nang sabihin ni Hub na nagsisinungaling siya, pinakiusapan siya ni Lucky na ikwento ang nangyari kay Cheryl. Tumanggi si Hub kaya patuloy na binabali ni Lucky ang kanyang mga daliri gamit ang martilyo. Isang flashback ang nagpapakita na noong isang buwan, binisita ni Hub si Lucky sa bar at sinubukan siyang kumbinsihin na iwan si Mary Ann dahil walang sino man ang tunay na umalis sa buhay kriminal. Iginiit ni Lucky na malinis siya ngunit nagpatuloy si Hub sa pagbulyaw na nagbabanta na papatayin si Lucky sa pamamagitan ng pag-frame sa kanya bilang traidor sa kanyang lumang gang. Pagkatapos ay sinuntok ni Hub si Lucky at kinailangan siyang paalisin ni Tiny habang sinabihan siya ni Lucky na sumusobra na siya. Sa labas, sinipa ni Tiny si Hub ng ilang beses at inutusang tumakbo. Kinagabihan ay naghihintay si Hub sa kanyang sasakyan na umalis si Tiny habang umiinom ng marami. May hawak na baril, pumasok siya sa bar at may nakita siyang anino na may sombrero ni Lucky, kaya agad niya itong binaril. Gayunpaman, nang tingnan niyang mabuti ay natuklasan niyang si Cheryl ang nabaril niya. Sinubukan ni Hub na pigilan ang pagdurugo ngunit namatay pa rin si Cheryl sa ilalim ng kanyang mga kamay. Nasa opisina si Lucky sa itaas at nakita niya ang sasakyan ni Hub na mabilis na nagmamaneho. Nagmamadali siyang pumunta sa kabilang silid at nakita niya ang sombrero, bagong map na sahig at napakaraming cellophane. Sa kasalukuyan, iginiit ni Lucky na kailangang umamin ni Hub, ngunit iniunat na lang ni Hub ang gitnang daliri at tumugon muli si Lucky gamit ang kanyang martilyo. Samantala, tinapos ni na Mary Ann at Cade ang pag-record ng kanilang unang kanta ng magkasama. Sa sandaling iyon ay nakatanggap siya ng tawag mula kay Ruby na gustong malaman kung pumunta siya sa tindahan ng hardware. Sinabi ni Mary Ann na pumunta siya doon upang bumili ng bagong fuse at nag-iisa siya. Ibinaba ni Ruby ang tawag ngunit may kuha siya mula sa security camera na nagpapakita kina Mary Ann at Hub sa tindahan bago ang sunog. Sa bahay, narinig ni Hub ang pinto at naisip niyang si Kitty yun, kaya lumabas si Lucky para gambalain siya. Gayunpaman, natagpuan niya sa pintuan ng sinaniban na mangingisda at ang isa pang lalaki sa kisame bago siya tinalunan. Sinamantala ni Hub ang kanyang nabaling kamay para maalis ito sa mga pusas at ginamit ang martilyo para maputol ang isa pa. Binubugbog ng mga demonyo si Lucky kaya wala siyang choice kundi magpaputok, ngunit walang nagawa ang mga bala. Sinubukan ni Lucky na magtago sa ilalim ng kotse ngunit kinaladkad siya ng mangingisda palabas at inihagis sa kabinet. Nakita ni Hub ang lahat ng ito at nagmamadaling kumuha ng baril para lang mahanap ang isa pang demonyo sa kisame sa likod niya. Pinabagsak niya ito gamit ang isang putok at narinig ito ng mangingisda kaya ibinaba niya si Lucky para sundan siya. Nang bumaril si Hub sa ulo ng unang demonyo, sa wakas ay napatay niya ito at nagliyab ang katawan. Pagkatapos ay sinubukan ng mangingisda na salakayin si Hub at binaril din niya ito, ngunit tinamaan lamang siya sa katawan at iyon na ang kanyang huling bala. Habang tumatakas si Lucky sakay ng kanyang truck, kumuha si Hub ng chainsaw at idinikit ito sa ulo ng mangingisda para patayin siya sa wakas. Upang protektahan ang kanyang bahay ay gumamit siya ng pamatay ng apoy upang maapula ang parehong apoy. Sa gabi ay umuwi si Kitty at ginamot ang kamay ni Hub upang maiwasan ang pagbisita sa ospital. Ikukwento sana niya ang tungkol kay Cheryl ngunit naantala sila ng pagdating ni na Mary Ann at Cade na ngayon ay alam na ang tungkol sa mga demonyo. Sinabi sa kanya ni Mary Ann dahil sa tingin niya ay may alam si Ruby at kailangan nila ng plano. Ipinakita sa kanila ni Hub ang mga katawan upang subukang takutin si Cade, ngunit gusto pa rin niyang tulungan ng pamilya at inamin ni Kitty na kailangan nila ng karagdagang mga tao. Sumang-ayon ng pamilya na sama-samang linisin ang kalat na ito. Kinabukasan, naglalaro ang isang batang lalaki sa palaruan nang biglang gumawa ng bakas ng abo sa damuhan ng isang hindi nakikitang puwersa at pinaglaho ang bata. Samantala, tinutulungan pa rin ni Mary Ann si Hub na maglinis. Umalis sina Kitty at Cade kasama ang mga bangkay na ipapakremate sa punerarya. Alam ni Hub na hindi tatawag ng mga pulis ang mga empleyado dahil may impormasyon si Kitty tungkol sa mga kriminal na aktibidad ng punerarya. Bigla silang nakarinig ng ringtone at natuklasang naiwan ni Lucky ang kanyang telepono. Alam ni Mary Ann ang password at ini-unlock ito, ngunit sinabi sa kanya ni Hub na ni-record ni Lucky ang pagpapahirap nito sa kanya kaya binitawan niya ito. Paglabas niya ng kwarto, sinira ni Hub ang telepono gamit ang martilyo. Pagka-uwi ni na Kitty at Cade, ibinaba ng fax ang impormasyon tungkol sa pinakabagong demonyo. Maaari nitong manipulahin ng apoy tulad ng tinansya ni Hub. Kasunod ng graphic na ginawa niya sa mapa, masasabi niya na ang huling sakripisyo ay mangyayari sa bagong housing development.
Nagtataka ang pamilya kung ano ang mangyayari kay Hub kapag napatay niya ang huling demonyo at sinabihan sila ni Kitty na magdasal. Sa sandaling iyon ay dumating si Midge at ipinakita sa kanila ang mga resulta ng kanyang pananaliksik. Kapag nakumpleto ng mga demonyo ang ritual ay ipapatawag nila ang isa sa Shackled 7, mga dating anghel na sumama sa paghihimagsik ni Lucifer laban sa Diyos. Ang pamilya ay nag-organisa ng plano para sa paglikas sa housing development. Sa isang simbahan, sinubukan ni Lucky na makipag-usap sa Diyos tungkol sa kanyang nakita habang iginigiit ni Tater na tama siya tungkol sa black magic. Napagpasyahan ni Lucky na ibinigay sa kanya ng Diyos ang kanyang ugali na pagiging magagalitin upang ihanda siya para labanan si Hub bilang isang banal na mandirigma at humingi ng senyales. Nagsimulang magring ang telepono ni Tater at ipinaliwanag niya na patuloy na sinusubukan ng mga pulis na pagsalitain siya tungkol sa magkakapatid na Earl, ngunit sumumpa siya na hindi siya traidor. Gayunpaman, nakita ito ni Lucky bilang tanda. Ang pamilya ni Midge at Hub ay nagbihis bilang mga bumbero at umiikot sa housing development na sinasabi sa mga tao na kailangan nilang lumikas dahil may pagtagas sa bahay. Gumamit si Midge ng salamin para makita ang tunay na anyo ng mga tao at kumpirmahin na hindi sila sinaniban. Ang isa sa mga kapitbahay ay tumangging umalis nang wala ang kanyang koleksyon ng manika at nagpaputok, kaya tumakbo ang grupo upang magtago. Ayaw nilang iligtas ang nakakainis na lalaking ito pero wala silang choice kung hindi ay gagamitin siya ng demonyo para sa ritual. Pumasok si Hub sa bahay at hinintay na tingnan ng lalaki ang kanyang mga manika upang biglain siya. Pinatumba niya ito ng taser at kinaladkad palabas ng bahay. Pagkatapos ay pumasok si Midge upang maghanap sa bahay at natagpuan ang batang lalaki mula sa palaruan. Nakatitig lang ito sa kanya ng masama kaya ginamit niya ang kanyang salamin at nakumpirma na siya ang demonyo. Kinuha niya ang kanyang baril ngunit hindi niya kayang barilin ng isang bata. Biglang lumitaw ang mga linya ng apoy sa lupa at gumuho ang bahay sa sinkhole. Dahil namatay dito si Midge, kumpleto na ang ritual. Nang gabing iyon ay nagpasalamat si Hub sa kanyang pamilya sa pagtulong at nagyakap sila. Habang naghihintay na dumating ang wakas, lahat sila ay tumugtog ng ilang musika. Pagkatapos, hinalikan ni Mary Ann si Hub at nauwi sila sa pagiging intimate. Sa istasyon ng pulisya, pinangakuan ni Lucky si Ruby na hindi niya sasaktan si Mary Ann at bilang kapalit, binigay niya sa kanya ang mga larawan ng recycling plant. Ilang sandali pa ay nakatanggap si Hub ng fax na nagsasabi sa kanya na manghuli ng demonyong tinatawag na Lilith. Ang mga coordinate ay tumutugma sa kanyang likod bahay kaya nagtungo siya sa libingan ni Cheryl at nakitang wala itong laman. Ang isang flashback ay nagpapakita na sa kalagitnaan ng gabi, si Cheryl na inangkin ng demonyo ay bumangon mula sa libingan. Gumagalaw ng napakabilis, tumingin siya sa bintana at nakita si Hub na abala kay Mary Ann. Sa sandaling iyon ay narinig niya ang isang truck sa malapit, kaya't binuksan niya ang kanyang mga pakpak at lumipad patungo sa ibabaw ng sasakyan. Sa kasalukuyan, nagising si Hub pagkatapos matulog sa kagubatan. Nang dumating si Mary Ann na hinahanap siya, wala siyang choice kundi sabihin dito ang totoo tungkol kay Cheryl. Pagkatapos ay nagtipon ng pamilya upang sigawan siya, ngunit ipinaalala niya sa kanila na maaari nilang pag-usapan ito mamaya dahil ang dapat na unahin ay ang demonyo. Inamin ni Mary Ann na ang demonyo ang tanging dahilan kung bakit hindi siya tumawag ng mga pulis para arestuhin si Hub at umalis kasama si Cade. Ilang sandali pa ay sinubukan ni Hub na pumutol ng kahoy at napansin niya ang hangin na yumanig sa kagubatan, kaya sa tingin niya ay may naririto para sa kanya. Sa sandaling iyon, dumating si Cosmo sakay ng kanyang van at ibinaba si Midge na mukhang maayos. Ipinaliwanag niya na pinabalik siya para tulungan siyang tapusin ang trabaho, na siyang huling trabaho para sa kanilang dalawa. Ito rin ang tanging pagkakataon nila na iligtas ang kanilang mga pamilya dahil darating ang Armageddon. Sinabi sa kanya ni Midge ang tungkol kay Lilith na dating isang anghel. Dahil siya ang paborito ng Diyos, naiinggit ang ibang mga anghel at nilinlang siya na sumama sa paghihimagsik upang siya ay madala sa impyerno. Kilala si Lilith sa kanyang kahangahangang boses at masyado siyang naaakit sa musika, mayroon din siyang kapangyarihan sa pagkontrol ng isip. Ang Diablo ay umibig kay Lilith mula noong siya ay naging bilanggo at sa huling pagkakataon na siya ay nakatakas, inilabas niya ang kanyang galit sa bawat lalaking nakilala niya. Sa wakas ay nahuli nila siya sa labas ng isang abbey kung saan ang mga monghe ay umuusal ng panalangin na kung saan may diagram si Midge. Samantala, pumasok si Cheryl sa isang kainan at pinalakas ang volume ng musika. Tumakbo ang mga mamamayan upang tawagan ng pulisya dahil nakilala nila siya mula sa poster ng nawawalang tao. Nang hawakan ng lalaki ang kanyang balikat, kinontrol ni Cheryl ang isipan ng bawat tao sa silid at pinilit silang tapusin ang sarili. Pagkatapos ay pinayukod niya ang mga kababaihan. Kasabay nito, si Lucky at ang mga pulis ay nakapaligid sa bahay ni Kitty. Sumuko siya habang naghahanap ang mga pulis sa bahay ngunit hindi nila mahanap si Hub. Walang dugo kahit saan at ang mga pulis ay nagsimulang mag-alinlangan sa kwento ni Lucky, kaya itinuro niya ang board ni Hub ng mga demonyo bilang patunay. Di nagtagal, inaresto din ng mga pulis sina Mary Ann at sinabi ni Lucky kay Cade na ginawa niya ito upang protektahan siya,
ngunit nanumpa si Cade na hindi siya tetestigo laban sa kanyang mga magulang na nangangahulugang walang maniniwala sa kwento ng demonyo ni Lucky. Sinubukan ni Kitty at Marian na sabihin kay Ruby na inililigtas ni Hub ang mundo ngunit hindi sila pinaniniwalaan. Nagbanta si Ruby na aarestuhin din si Cade kaya sumang-ayon si Marian na tawagan si Hub at nag-iwan ng mensahe na humihiling sa kanya na magkita. Sa kakahuyan na malayo sa bayan, sinimulan ni Hub ang paglalabas sa malaking speaker dahil sa palagay niya ay maakit niya si Lilith sa pamamagitan ng napakalakas na musika. Nakita niya ang isang pentagram sa larawan ng Abby at nagkaroon ng konklusyon na maaari niyang gamitin ang isa upang maibalik si Lilith. Gumawa sila ng simbolo gamit ang sanga at inilagay ang mga ito sa loob ng mga lata ng kape upang mabuo ang mga pentagram points. Pagkatapos ay nilagyan nila ito ng mga wire at tinakpan ang lahat ng mga dahon at lupa. Nag-aalala si Hub tungkol sa kapangyarihan ni Lilith na pagkontrol ng isip ngunit ipinaliwanag ni Midge na hindi ito gagana sa mga taong napunta sa impyerno. Sa sandaling nagsimula si Hub sa pagtugtog ng musika, umalis si Cheryl sa kainan. Ang mga kababaihan ay bumalik sa normal at sumigaw nang makita nila ang mga katawan ng mga kalalakihan. Lumipad si Cheryl sa kakahuyan at lumapag sa labas ng pentagram. Lumabas si Hub mula sa pagtatago dala ang kanyang baril ngunit gumalaw si Cheryl sa likuran niya at sinimulang itapon siya, iniuntog ang kanyang ulo laban sa kotse at isang puno. Pagkatapos ay kinuha niya si Hub sa itaas mismo ng pentagram kaya isinaaktibo ni Midge ang bitag. Ang mga linya ay bumuo ng mga pader ng kapangyarihan at nataranta si Cheryl kaya ibinaba niya si Hub sa kotse at sinubukang lumipad palayo. Gayunpaman, ang bitag ay nagpapanatili sa kanya sa lugar. Sunod ay lumapag si Cheryl sa sasakyan at nagpapanggap na inosenteng babae na humihiling kay Hub na huwag siyang patayin muli. Masasabi ni Hub na hindi siya si Cheryl kaya sinabi sa kanya ng tinig ni Lilith na kung palalayain niya siya, hahayaan niyang mabuhay si Cheryl at hindi mapupunta si Hub sa impyerno. Habang nakikipag-usap siya, pinagaling niya ang lahat ng mga sugat ni Hub. Nagmamadali siyang kinuha ang kanyang baril ngunit nang banggitin ni Lilith ang kanyang pamilya, nagpasya siyang tanggapin ang kasunduan. Inilipat ni Lilith ang kanyang sarili sa isang uwak at nawala ang mga pasa ni Hub mula sa kanyang braso. Pagkatapos ay sinira niya ang selyo at lumipad palayo ang uwak. Ininsulto siya ni Midge ngunit ipinangako ni Hub na makakahanap siya ng paraan upang ayusin ito sa ibang pagkakataon. Bumalik si Cheryl sa normal at hindi maintindihan kung ano ang nangyari. Nang gabing iyon ay dinala ni Hub si Cheryl sa bar upang makasama niya muli ang kanyang mga kaibigan. Ipinakita ni Hub kay Lucky ang gitnang daliri bago sinabi sa kanyang pamilya na malaya na siya mula sa impyerno ngunit ginambala siya ni Ruby upang arestuhin siya. Si Marian na nanlulumo ay nagmadali sa kanyang dressing room upang umiyak ng pribado at napansin ang uwak na nakadapo sa kanyang sampayan. Nang dumating si Lucky upang tingnan siya, nahanap niya ang silid na nawasak at kumanta si Marian sa harap ng salamin. Sinubukan niyang lapitan siya ngunit si Marian ay sinaniban ng demonyo at itinulak siya palayo. Gamit ang kanyang kapangyarihan, pinilit niya si Lucky na tapusin ang sarili. Sa pangunahing silid, pinapanood ni Hub ang uwak na lumipad palayo. Sa sandaling iyon ay naglakad si Marian sa entablado at nagsimulang kumanta upang makontrol ang mga tao. Ang lahat ng mga kababaihan ay isinara ang kanilang mga bisig at inihanda ng mga kalalakihan ang kanilang mga kamay para tapusin ang sarili maliban kay Hub. Inihayag ni Lilith ang kanyang sarili kay Hub at sinabi sa kanya na wala siyang pagpipilian kundi ang maglingkod sa kanya kung nais niyang panatilihing ligtas si Marian. Dito na nagtatapos ang ating kwento. Sana ay nagustuhan nyo. Mag-subscribe na kung hindi ka pa nakasubscribe, pindutin na rin ang notification bell at like button upang matulungan ang channel at mag-iwan na rin ng komento. Maraming salamat sa panonood.